beloved Boss Mike Cervera. Ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma ang isang diagram na nagpapakita sa daloy ng komunikasyon at bigayan ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect sa madugong kampanya ng nakalipas na administrasyong Duterte. Teka muna, tanong ko lang. Sa mga nagsasabi dyan, kanina yatang umaga, may mga bobo dyan. Ginagawa daw nating reference yung balita ng mga dilawan. Pag ginawa nating reference yung balita ng kakampi ni Digonyo, eto, makikita nyo, kakampi ni Digonyo ang nagpaliwanag at nagbulgar kung sino ang mga sangkot sa bayaran ng mga pulis para pumatay yan. Eto na Aljem Romero. Inilantad na ni Garma na balita. Dating kulasisi niya. Diba? Hindi naman kaila, diba, Luis Fernandez, na bulong-bulungan sa may Malabon, sa Bagsakan. Alam nyo yon mga kababayan? Sino mga taga Malabon dyan? Si Jen Angeles, taga Malabon yan. Usong-uso doon ang bulungan. Ibubulong mo kung magkano Korean. Magkano ba ang bigayan? Pag pumatay ng inosente dyan. Nako, eto na yon mga kababayan. Pasok, ano ba yan? Ang isang diagram na nagpapakita sa daloy ng komunikasyon at bigayan ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect sa madugong kampanya ng... Kita nyo mga kababayan, drug suspect pa lang yan. Ito ang masakit dyan. Suspecha pa lang yan. Never pa nilang dinrug test yan. Di ba mga kababayan? Sana man lang, bago nyo pinatay yan, nagdala kayo ng pang-drug test dyan. Kasi maraming na biktima dyan. Walang kinalaman dyan. Diba? So ngayon, mga kababayan, baka si Garma, merong matrix. Tinuturo si Batorito Teka, sige tuloy. Nakalipas na administrasyong Duterte. Duterte yan. Baka mamaya ituro nyo na naman. Ginawa yan ni Garma nang muli siyang humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Ayon kay Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan umano ng dating Special Assistant to the President na si Senador Bongo. Mula kay Muking, ipadadala umano ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan umano ni retired Police Colonel Edelberto Leonardo. Si Leonardo umano ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba at ito rin anya ang namuno noon sa Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nalaman umano ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si alias Pedro. Ikinuwento pa ni Garma na mula 2017 hanggang 2022, lumobo ng husto ang confidential funds na ginagamit sa drug war. 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds, 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Yan ang tinig ni retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma. Ngunit nilinaw ng komite na hindi lahat ng sinabi ni Garma ay kanilang pinaniniwalaan. Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa
bilang isang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. Ang tinig ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee. Dahil dito, ipatatawag sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee ang mga tinukoy na personalidad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nauna nang tinanggi ni Go ang paratang na siya ay may kinalaman sa operasyon ng drug war. Nako, paano yan tinuturo ka? Oo. Samantala, tinawag naman ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na guni-guni at katang-isip lamang ni Garma Yan ang problema. Pag galing sa kanilang kakampi mismo ang ebidensya, tawag nila mga kababayan. Oo. Guni-guni. Tapos sa ipag-iba naman ng galing, sasabihin nila, bakit ginagawang reference ang balita ng Dilawan? So saan tayo kukuha pa ng mga balita kung lahat na lang ng ayaw nilang pakinggan ay baliwala para sa kanila? Diba? Ganyan yung mga tanga. Ganyan yung mga tanga. Oo, mag-like muna. Tuloy. ang sinaba nitong reward system sa drug war. Paniwala ni Panelo, merong nagbanta sa buhay ni Garma na nagtulak sa kanya para ilahad ang mga isinaad niya sa kanyang affidavit. Sinabi pa ni Panelo na dadalo si Duterte sa pagdinig ng Quad Committee kung magtatanong lang ang mga kongresista ng edukadong tanong o educated questions. Una na ring iginiit ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na wala siyang alam sa reward system sa drug war. Ala, lahat na sila. Lahat sila tanggihan na mga kababayan. Oo. Kung si Go, tinatanggi. Kung si Digong, tinatanggi. Kung si Panelo, oo, best supporting macho. Oo, para kay Digong nyo. Kung si Bato, tumanggi na rin. Sino ba daw ang aami sa may nagawang kasalanan? Diba? Oh. Yung ex nyo nga, never yun umamin, diba? Paano yan? Sige, himayin na natin to mga kababayan. Pasok! Inilabas ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma ang isang diagram na nagpapakita sa daloy ng komunikasyon at bigayan ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect sa madugong kampanya ng nakalipas na administrasyong Duterte. Si Garma may ano niya na. Hindi sa amin galing yan at hindi lalong-lalo na hindi kay Pangulo. Tuloy. Ginawa yan ni Garma nang muli siyang humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Ayon kay Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff. At galing yan doon kay Asek Muking. Patungo naman kanino? pinagkakatiwalaan umano ng dating Special Assistant to the President na si Senador Bongo. Nako Bongo! Bongo! Mukhang bumingo Yan pala yung pinagkakatiwalaan ni Bongo. Si Muking. Nabuking. Nabuking. Tuloy. Mula kay Muking, ipadadala umano ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan umano ni retired Police Colonel Edelberto Leonardo. Nako, tauhan naman si Pedro. Netong Leonardo, mga ang dami pinagdadaanan ng kwarta. Sige, tuloy. Si Leonardo umano ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba at ito rin anya ang namuno noon sa Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nako, nagre-report pala kay Bongo tapos sasabihin wala akong alam baka mamaya pag umamin to sa bagay sinungaling yan. Kasi noon pa man sinungaling na yan si Bongo. Bakit kanyo? Si Garma na nga yan, tauhan nila yan. Hindi naman tauhan ni Pangulong Bongbong yan. Di ba? Baka naman sabihin nila, tauhan ni Pangulong Bongbong yan Kaya siyempre, anong gagawin yan? Di siyempre, lalahad niya yan. Ganon ang style niyan.
Nasaan ba yung pagsisinungaling ni ano rito? Ni Bongo. Huling-huli. Ha? Ang daming pagsisinungaling ang ginawa nito eh. Oh. Nasaan ba? Magpakita ka na. Huwag mo na kaming pahirapan. Kung ayaw mo na masaktan. Oo. Kasi, eto na, naku, malapit na yata. Oo, malapit na. Oh, hanapin ko lang saglit. Dahil medyo matagal-tagal na. Oo. Eto na. Oo. Siyang kembot na lang. Oo. Pwede ba kumembot muna kayo? Kembot muna kayo dyan. Habang hinahanap ko yan. Oo. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Nako, eto na nga. Oo, nasan na yun? Bongo, eto. Oh. Malala nyo lahat ng SONA 2016 up to Hindi yan. Oo, yung pinapiliwanag niya, hindi yan. Oo, puro na naman kasinungalingan kasi yan eh. Sasabihin niya dyan kung ano-ano na lang. Ha? O, nasan na? Pakita ka na! Nawala. Mukhang nagtago na si Bongo Eto! Oh! Wala naman siyang sinabi na may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganong abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Kaya may order sa dyan, sir. Oh, nandyan ba si biyahe ni Koy? Nagparamdam ba? Shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganon. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Aljem! Oh, sige, pagbibigyan kita. Pagkatapos ng topic ko, umakyat ka. Ha? Oo, hindi. Tropa yan. Oh, okay ba sa'yo yon? Aljem. Ha, dito umakyat ka. Diba? Oh. Okay ba sa'yo? Sagot. Pagkatapos na itong topic ko, paakyatin kita. Pero kailangan makita mo ka, Oh. Okay ba yon? Tropa naman tayo, di ba? Sige, tuloy. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. O, kita nyo kung gaano kasinungaling to. Oh. Tuloy. Yun ang totoo. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. I will not hesitate my soldiers to shoot you. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing gano'n. Shoot them dead. Shoot them dead. Ngayon mga kababayan, paano tayo maniniwala kung si Bongo ay magpaliwanag, puro kasinungalingan ang ipinapalamon sa mga naniniwala sa kanila na maliliit ang utak. Kita nyo mga kababayan? Kaya wag nyo kaming sisihin kung kami ay hindi maniwala dito sa mag-aamong ito. Kay Bato, Bongo, at sa boss nilang si Digunyo. Gets nyo? Mga kababayan, abay alamin ninyo kung saan kami nanggagaling bago kayo mangutya ng kapwa nyo. Dahil hindi naman kami santo na hindi kami babawi dahil sa kaalaman namin kung ano ang totoo at mali
sa mga paliwanag at pinakita't ginawa nitong pinagtatanggol nyo. Diba, mga kababayan? Kaya mga kababayan, kung gantihan ko kayo, namin kayo, natawagin namin kayo na mga mangmang tanga at bobo, abay, nasa katwirang kami, tandaan nyo. Bakit? Ito na nga, napakaliwanag netong video kung paano kayo linlangin pero pinapalakpakan nyo. Diba mga kababayan? Ganun lang yun. Sana man lang wag nyo kaming sisihin kung bakit kami ganito. Dahil maraming biktima. Uulitin ko. Paulit-ulit. Ipapakita natin at sasabihin ko. Mamamatay tao. Yung hinahangaan nyo. Diba? Ayaw nyong maniwala. Dahil, bulag kayo. Bulag kayo at bingi-bingihan kayo sa mga panawagan ng mga biniktima ni Digunyo. At sa mga pinapakita namin. Tulad netong sinasabi neto, itong isang si Bongo na mga kababayan. Tignan nyo kung ano sinasabi niyan. Puro kasinungalingan ang mga lumalabas sa bibig niyan, mga kababayan. So paano na ito? Mga sumisigaw ng katarungan? Wala na ba silang karapatan? Hindi po adik ang anak ko. Posible daw po na nadamay lang talaga yung kapatid ko. Hindi naman daw po kabilang yung kapatid ko sa watchlist. Kung walang Duterte na nagsabi na magkaroon ng Oplan Tokhang, sana po buhay pa yung asawa ko ngayon. So gusto ko po talagang managot si Duterte. At Aljem, ano ba yun? Alin ba'y tumaas, bumaba? Panty ba yan? Alin ba? Eto na, sagutin nyo. Eto, mga biktima, Hindi po adik ang anak ko. Posible daw po na nadamay lang talaga yung kapatid ko. Hindi naman daw po kabilang yung kapatid ko sa watchlist. Kung walang Duterte na nagsabi na magkaroon ng Oplan Tokhang, sana po buhay pa yung asawa ko ngayon. so gusto ko po talagang managot si Duterte. At magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC. Dito sa Pilipinas, hindi po nabibigyan ng mustisya ang kagaya naming mga mahihirap. 7 years na ma'am, wala pa kami hustisya. Kaya ikaw, Duterte, mamamatay tao ka, ha? Managot ka, bigyan mo ng hustisya yung mga anak ko. Dali. Di ba, mga kababayan? Nako, eto pa, meron pa. Marami yan Ultimo nga naglalaba lang pinatay nila. Paano yon? Mga kababayan? Ultimong naglalaba, mga kababayan, pinatay nila. Ewan ko ba, camera mo sa ay teka muna. Nasaan na ba yun? Nawala. Eto ba yan? Wait. Naku, hindi yata nag-send Wait lang. Ayun. Eto na, mga kababayan. Nagsisend pa. Ano na, Aljem? Wait lang, tagal naman. Kalma muna. Kalma muna kayo lahat dyan. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Eto na nga, mga kababayan. Dali lang ilalagay ko lang sa Yan. Eto na. Asan ka na? Hindi lang yan, Hostisya, panagutin daw si Duterte, Naku, ewan ko ba sa inyo? Nasan ka na? Ayun, Next. Sobra-sobra ba? Wait lang, tanggalin ko lang to. Yan. Ito na, pwede na. October 11, 2007. Naglalaba lang po yung asawa ko. Wala pong pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko.
sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang baril sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong 2 putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na. Kasi tapos po sila ng iwan. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko pong apo, 13. Kami dalawa lang pong nagasikaso. Wala pong ibang nagasikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na. Pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas. Kahit anong pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa pool. Ako lang po nagtitinda, siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko. At tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. At yung mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget baka daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan ang pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang hinahangad ko. Kasi mulat sa pool po nung namatay noong 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Humingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikaso yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang mga kapatid Sige po, ng Nay. asawa ko. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po ng katarungan ng Gagawin po namin ang lahat. pagkamatay po ng asawa ko. Salamat po. Okay. Father, Ayan mga kababayan, naku. Kita nyo naman si nanay. Naglalaba lang yung kanyang asawa at may biglang pumasok na mga kalalakihan sa kanilang pamamahay. Oo, at pinaalis sila at doon na nga sinagawa ang karumal-dumal. Oo, binaril sa ulo yung kanyang asawa at yung kanilang mga anak ay hindi na nakapag-aral. Nako, malungkot. Yan po eh. Yan po yung ating pinaglalaban ditong isa eh. Mga kababayan. Marami tayong mga kababayan mahirap na nga. Abay lalo nilang ginawang miserable ang buhay. Mga kababayan. Oo, 'di ba? Mark Mendoza. Omey? Yan po. Ay nako, medyo nakakaawa lang mga kababayan kasi ito yan maswerte itong mga Duterte dahil itong mga ito ayon mismo sa paliwanag at in-expose ni Trillanes, ni Mayor Trillanes mga kababayan ay 40 million hanggang 50 million buwan-buwan ang kanilang tinatanggap galing sa drug money, galing sa droga. Drug money daw ang laman ng bangko ng mga Duterte, di ba? So ngayon mga kababayan, paano na ito? Samantalang si Bongo todo pa rin ang tangge.
patungkol sa mga inang-ina na mga pinaggagawa nila kung paano nila winasak ang maraming pamilya. Our beloved Boss Mike Severa